Samantala, may rekomendasyon ng MILF sa inilabas na report nito sa engkwentro sa Mamasapano na papanagutin ang mga membrong dawit alinsunod sa kanilang Sharia law. Pero giit nila sa kanilang report, sila ang unang pinaputukan at nalagasan ng miyembro. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Tapos na ang investigasyon ng MILF tungkol sa Mamasapano clash. Lumalabas daw, sabi ng pamunuan ng MILF, na may mga nakita silang mga war crime na naganap. Tulad na lamang na walang awang pagpatay sa mga sugatang SAF Commando na ipinakita sa mga videong kumalat sa social media. Bukod sa war crime daw ito, labag din daw ito sa Islamic law at sa regulasyon ng MILF. Pero sa investigasyon daw nila, hindi mga MILF ang nasa likod nito. Yung video makikita ninyo na it's already done very late in the afternoon. Our troops withdraw from the area 2 o'clock in the afternoon. That after our withdrawal, mayroong mga ibang mga grupo na armadong grupo na pumasok sa area. Ang sabi pa sa MILF report, ang labanan sa Mamasapano ay malapitan at halos harapan na raw. Katunayan ng ilang namatay na MILF natagpuan sa mismong pwesto ng mga napatay na SAF. Yung tatlong namatay sa amin, doon natagpuan mismo sa parang nagkapatong-patong na sila doon sa with the SAF. War crime din daw na maituturing ang pagpatay daw ng mga SAF Commando sa 4 na MILF na natutulog lang noong January 25 sa loob ng moske at ang pagbaril sa 8 taong gulang na batang babae na tumatakbo raw papunta sa kanyang mga magulang. Ayon din daw sa investigasyon ng MILF, ang mga SAF trooper ang unang nagpaputok ng baril noong January 25. Alas 4:30 daw ng umaga, 2 MILF ang agad pinatay ng SAF. Ang MILF daw ang unang namatayan. They were crossing the river noon sa yung wooden bridge na nakikita. So, instantly while crossing the river, they were fired upon. Instant doon, 2 ang namatay. Nahulog doon sa while crossing the river. So, after that, yung mga kasamahan niya, they position to kung saan nanggaling yung So, nakita nila nanggaling ito doon sa may cornfield. So, doon sila nag-formation ng So, that started the engagement. Pasado alas 4 raw ng umaga nang may isang lalaki raw ang nakakita sa 55th SAC na nagsilbing blocking force, kaya kinuha raw nito at di na pinakawalan para hindi na makapag-ingay. Nang pabalik daw sila sa kabilang bahagi ng tulay, may isa pang lalaki ang sumigaw sa kanila. Maya-maya pa, sinugod na raw sila ng maraming armadong lalaki. Nang ipaalam daw nila ito kay dating SAF Chief Getulio na Peña sa nasa Tactical Command Post, iniutos nito na pumutok na kung mga kalaban at kung may dalang baril. Ang mga armadong lalaki raw ang unang nagpaputok sa mga taga-SAF. Ang sabi pa ni Murad, kaya raw marami ang tama ng bala ng mga SAF na nasawi ay dahil ginamit silang pananggalang ng mga nabuhay na SAF Commando. Yung mga namatay sa SAF, parang ginamit yung mga kasamahan nila na buhay pa na parang covering kwan. Doon sila nagtatago din. While fighting, while there is exchange of fire. Kaya yung patay na tinatamaan pa rin ng kwan. Because nagagamit na parang shield. Pero itinanggi ito ng isang SAF survivor. Hindi raw nila ginamit na pananggalang mga kasamahang namatay at may kani-kanya rin daw silang bulletproof vest. Ayon pa kay Murad, may rekomendasyon naman daw na patawan ng parusang ilan sa kanilang mga miyembro. Parusa batay sa kanilang mga regulasyon at kakasuhan din daw ayon sa Sharia law. Pero ibang usapan daw ang sinasabing kasong kriminal na murder at robbery na inirekomenda ng Senate Committee laban sa MILF. We cannot subject our people to the criminal system, present criminal system of the government because gaya na nasabi ko na we are still revolutionaries. So, we will investigate then as far as ang mechanism ng provision ng ceasefire agreement, any violations of the ceasefire, then
both party will impose sanction on their own forces. Sa kabila nito ay patuloy daw nilang pangahawakan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na siyang basihan ng nakabinbing panukalang Bangsamoro Basic Law. Ivan Mayrina, GMA News.